Ang Pilipinas posibleng makabili ng mas mabilis ng mga bagong assets dahil sa ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ilang military assets ang pwedeng bilhin ng ating bansa na hindi nadadaan sa mahabang proseso. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa pahayag ng Pangulo ng China na si Xi Jinping, sinabi nito na maghahanda ang Chinese People's Liberation Army para sa giyera kontra sa Pilipinas dahil mas uminit pa nga po ang tensyon sa West Philippine Sea. Kung matatandaan nga po natin mga idol na isa lamang ang Pilipinas sa mga bansang hindi pabor sa ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea, kaya't mas lalong uminit ang tensyon sa politika at territorial issues. At dahil nga po sa strategic location ng Pilipinas ay imposible nga pong hindi tayo madamay kapag nagkaroon ng giyera sa South China Sea. Bagamat hindi nga po gusto ng Pilipinas na magkaroon ng giyera, ay binabalak naman nga po itong simulan ng China, kaya't ang pagiging neutral sa usaping ito ay hindi option dahil ang Pilipinas ay isa sa major stake ng rehiyon na ito. Iniiwasan nga po na maging neutral ng China dahil gusto nilang maangkin ng mga teritoryo ng iba't ibang mga bansa kabilang na ang Pilipinas. At kahit ilang beses pa nga pong mag-usap at magkaroon ng negosasyon ay hindi titigil ang China sa pag-angkin ng ating mga teritoryo. Isa pa nga pong lumalaban sa China ay ang Taiwan at alam naman nga po natin na ang Pilipinas ay ang pinakamalapit na kapitbahay ng Taiwan. Kaya't kapag sinalakay nga po ng China ang Taiwan ay isa nga po ang Pilipinas sa pinakamabilis na re-responde para dito. At kapag sumiklab naman ang giyera sa South China Sea ay isa nga po ang Pilipinas sa magiging frontline na bansa na lalaban kontra sa China. At dahil nga po sa sitwasyong ito, ang Pilipinas ay pwede na itong ikonsidera bilang isang emergency at pwede na rin i-bypass ang maraming legalities sa procurement at AFP modernization laws upang mas mapabilis ang budget allocation at pag-release nito. Ang mga bagay nga pong pwedeng mas pabilisin ay ang arms transfer mula sa allies at partners ng Pilipinas, gayon din ang procurement at development ng mga weapon systems at iba pang security related requirements. Ang isa nga po sa pwedeng bilhin ng Pilipinas na mabibigay agad-agad sa ating bansa ay ang Independence Class Littoral Combat Ship ng Amerika. Ang barko nga pong ito mga idol ay pasok sa requirement ng Pilipinas lalo pat mas malakas at mas moderno ang mga systems nito. Bukod pa dyan mga idol, dahil sinusuportahan ng Amerika ang Pilipinas ay mas mabilis nga po nilang maibibigay ang mga assets na ating hinihingi. Kinukonsidera nga po ng Pilipinas bilang pinakamalaking kaalyadong bansa ang Amerika, kaya siguradong malaki rin ang maibibigay na tulong nito. Ang ilan pa nga po mga assets na pwedeng bilhin ng Pilipinas agad-agad ay ang mga multi-role fighter aircrafts. Sa kasalukuyan ay nakikipag-usap na nga po ang Pilipinas sa ibang bansa upang maging third party sa gagawing procurement ng mga segunda manong F-16 fighter aircraft. Ang proyekto nga pong ito mga idol ay posible pang dagdagan kapag nangailangan ng ating bansa. Lalo pat kapag sumiklab ang tensyon sa West Philippine Sea ay siguradong kakailanganin pa nga po ng Pilipinas ng maraming air assets. Ang proyekto nga pong ito mga idol ay bukod pa sa multi-role fighter aircraft acquisition project kung saan bibili ng mga brand new na eroplano ang Pilipinas. Ngunit habang hindi pa nga po dumarating ang mga eroplanong ito ay pwedeng tumingin ang Pilipinas sa ibang opsyon at bumili muna ng mga segunda manong multi-role fighter aircraft. Ang isa pa nga pong asset na pwedeng i-take advantage ng Pilipinas na mabili agad-agad ay ang mga multi-launch rocket system. Sa kasalukuyan ay wala pa nga pong ganitong klaseng system ang ating bansa at kung bibigyan ng pagkakataon ay posibleng isa nga po ito sa mga unang bibilhin ng Pilipinas. Alam naman nga po natin na hindi na matutuloy ang pag-transfer ng mga K-136 Koryong multiple launch rocket system mula sa South Korea, kaya't ang ating bansa ay naghahanap na ng iba pang option. Mga idol, malaking bagay nga po ang mga assets na ito kapag nabili ng ating bansa, lalo pat mas uminit nga po ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Dapat nga pong mag-take advantage na ang Pilipinas at gamitin ang kapangyarihan nito na mas pabilisin ang proseso. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!